Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. At ang paanyaya sa atin ay ang pagkakaroon ng malawak na pag-unawa o yung tinatawag nga nating broad-minded. O sa ibang salita, no, pag sinasabi po ng mga nag-aalok ng mga lupa ay kailangan magsimula muna tayo. Kung tayo'y mag-uusap, open-minded ka ba? Kasi kung hindi, walang anumang paliwanag ang maaring makapagbukas ng iyong isipan. Ang nangyayari sa atin ngayon, madalas ay nagiging agad-agad mapanghusga tayo. Kaya nga sa atin po mga pagbasa, itinuro kay Samuel kung paano, o sa unang aklat, unang aklat ni Samuel, itinuro ng Diyos sa kanya kung paano dapat tingnan ang isang tao. Ayon siyempre sa hinihingi ng panahon, hinihingi ng pagkakataon, dito po ay humahanap na o pumipili na ang Diyos ng papalit kay Saul. Kung maalala niyo po, kahapon sa kwento sa unang pagbasa ay hindi nagustuhan ng Diyos ang ginawang pagsuway ni Saul sa kanyang ipinag-uutos dahil lamang sa nanghinayang si Saul doon sa mga alagang hayop sa isang bayan na kanila pong nasakop. Kasi masigit nga na mahalaga yung pagsunod sa Diyos kaysa doon sa mga iniisip natin. At ngayon, isa-isa na pinalapit kay Samuel ang anak ni Eliab at base sa katayuan sa pagtingin ni Samuel, okay na ito na maging susunod na hari. Pero ang sabi ng Panginoon ay puso ang dapat na tinitingnan. Mabilis tayong humusga base sa physical appearance o itsura na hindi natin sinasaliksik ang puso o nilalaman ng tao kung ito ba ay babagay o saswak sa isang tungkulin na ibibigay ng Diyos. Sa Ebanghelyo naman, itong mga Pariseyo ay nagsisimula ulit na maging mapanghusga. At ang sabi nila, bakit ang mga alagad mo ay sumusuway sa utos ng araw ng pamamahinga?
Ano ang sabi po dito? Ang mga alagad habang nasa napadaan, kumitil nung uhay ng mga butil doon po sa triguhan, pumitas. So para sa mga Pariseyo, ang nakita nila ay nagtatrabaho ang mga alagad na ito. Ayon sa batas o utos ng ipangilin ang araw ng pamamahinga, bawal kang magtrabaho. Naintindihan po ba? Kaya nga 'di ba pag kasalanan na itinuturing kapag hindi tayo namamahinga, kung araw ng pamamahinga. Okay, balik tayo dito. Inusgahan o hinatulan ng mga Pariseyo ang mga alagad ni Jesus dahil para sa kanila, bawal yon. Ipinaliwanag na muli ni Jesus na sa kanyang kumbaga mga kausap na ang araw ng pamamahinga ay nilikha para sa tao. Hindi yung tao para sa pamamahinga. Pero dito po nawa ay mas makita natin yung ating mga nagiging pag-uugali na nagiging makitid, at pag makitid na ang isip ng tao, agad-agad tayong nagiging mapanghusga. Lalo sa panahon ngayon na konting post lang, kahit hindi mo naiintindihan kung ano yung picture, pero base lang sa picture, hinusgahan mo na ang isang tao nang hindi mo na inaalam ang kabuuan. Yung bang bago itong tagpong ito may nangyari at pagkatapos ito may nangyari din, pero nakafocus tayo dito lang sa isang larawan lang na ito na ang daming pwedeng maging opinyon, ang daming pwedeng maging paliwanag, pero nga dahil sarado ang ating isipan, hindi tayo naging open-minded, kaya kahit anong paliwanag, wala na tayong tinatanggap. Tuloy, imbis na maging maganda ang ugnayan o ang relasyon natin, laging sumasabog, laging nawawala, hindi tayo nagkakaintindihan. Pag minsan kapag, halimbawa lang, kapag nagiging mapanghusga, makita mo lang na magkayakap ang dalawang tao, ay nakikiapid na, ay may relasyon na. Hindi pa natin alam bakit nagyakap. Hindi na natin inaalam yon. Nag-conclude na tayo, nabigay na tayo ng tinuldukan mo na makasalanan ng dalawang yan. Wala nang nag-usap. Gagamitan na natin ng kung ano-ano mga batas, ng kung ano-ano mga alam natin na hindi tayo sumasangguni doon sa sinasabi nga dito na lawakan pa ang ating pangunawa. Ilang relasyon na ba ang natapos o tinapos ng dahil lamang sa agarang paghuhusga na may mali o mali ang kanilang ginagawa? Nawa, sa pagpapatuloy natin ang ating pagdiriwang, ay patuloy din natin isa-isip itong ginagawa sa atin ng Panginoon. Kahit kailan, ang puso natin ang Kanya pong tinitingnan. Hindi sa kung ano man ang ating nagawa, kundi sa kung ano yung nilalaman ng ating puso na minsan, bakit natin nagawa iyon? Naging bukas ang Diyos sa ating pong paliwanag. Kung tutusin, hindi na nga natin kailangang magpaliwanag sa Diyos kasi alam na alam naman niya. Pero tiyakin lang natin na ang ating mga puso ay maging malinis at hindi tayo nagiging mapanghusga. Amen?